na akong negosyo, di ba? Ganun yung lagi kong sinasabi. So, kami naman, nandito kami to help you in a way para matrade or para magamit ninyo yung mga G-Gives nyo. Kasi, ang dami sa akin lumalapit, tapos maya babalik na na-scam sila. Sobrang dami ng scammer sa totoo lang. Sobrang dami ng mga nai-scam kasi sa sobrang pagmamadali nila sa pagta-trade. Sa amin kasi talagang kailangan mong maghintay. Kailangan... Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So ngayon lang po ulit tayo nakagawa ng video tungkol sa ating mga G-Gives, tungkol sa ating mga G-Credit. So yung topic natin for today's video is all about G-Credit versus G-Gives. Okay, so sa mga bago pa lang makakaalam nito and sa mga bago pa lang makakapasok sa ating channel is ano ba ang G-Credit at ano ba ang G-Gives? Ito po ay parehas na loan na maaari nating makuha kay GCash kung tayo ay merong credit score na maganda or yung score kasi yung pinagbabasihan pagdating sa mga ganyan. Pero minsan hindi basta-basta na-ooperan kahit mataas ang credit mo or yung credit score mo because this is depend on how to use your GCash, kung paano yung mga transaction na pumapasok more kaysa sa lumalabas. Okay, sa pagkakaalam ko kasi is mas okay na pumapasok yung mga funds kaysa sa labas ng labas. Kasi yung iba ang ginagawa nila, akala nila, ang hangin, akala nila kapag kunyari magka-cash in ka, let's say 50,000, tapos ika-cash out mo din ngayon, that's not valid po. Ayun po ay isa sa mga nagiging reason kung bakit hindi po tayo na-aprobahan pagdating ng mga loan pagdating kay GCash. So anyway, ang daming update ngayon, lalong-lalo na sa mga G-Gives natin. Sa G-Gives muna tayo. Sa G-Gives, alam nyo ba na merong mga nag-i-inquire sa atin, 500, 1,000. Sabi ko, wala pong offer na ganyan. Ang pinakamababa po namin is 1,000 pesos. Ay, 3,000 pesos. And nagulat ako, pinakita niya sa akin yung kanyang G-Gives. Ang offer sa kanya, 500. Sabi ko, wow, iba na pala yung update ni G-Gives. Talagang binibigyan niya na yung iba na maka-avail ng loan. Siguro ito ay isa sa marketing strategy ni GCash kung saan maaari ka nang makaloan kahit mababa. Okay, anyway, yung pinaka-tutorial natin ngayon or pinaka-topic natin ngayon is all about sa G-Gives kung saan maraming nagtatanong sa akin, sir, paano po yun? Kababayad ko lang hanggang ngayon, wala pa rin po 3 days na. Ayan po yung lagi kong sinasabi. Kasi once na na-operan talaga kayo, once na ibinigay sa inyo, kunin nyo na talaga dapat. Hindi for us na matrade nyo sa amin, hindi para kumita kami ha. Kasi, ang lagi kong sinasabi is, ang G-Gives kasi is a one-time offer or a limited offer kung saan maaari itong mawala agad-agad. So, maraming nagsasabi sa atin, maraming nagtatanong sa atin, paano mag-trade, paano makukuha yung 25, ba't naging 3K na lang, mga ganyan. Kasi nga po, limited offer lang siya. Maaaring ibinigay niya sa'yo, tapos meron po siyang duration or date na gagastusin mo kung hanggang saan. Then kapag hindi mo ginastos or hindi mo ginalaw, mawawala siya. And sayang naman yung offer. Pero ang tatandaan lang naman natin dyan is, kung hindi naman natin kailangan, wag na lang natin kunin. Kasi yung G-Gives, kumbaga kung mababa yung amount na ilo-loan natin or yung interest na malo-loan natin kay G-Gives is medyo mataas talaga yung interest. Nagkakaroon lang na mababang interest is kapag mataas yung loan offer, pero kung kukumputin mo, medyo mataas pa rin. Pero hindi mo naman yan mahalata kung talagang gagamitin mo siya sa negosyo. Kasi talagang worth it naman yung G-Gives na yan kapag ginamit natin sa negosyo. Pero kung yung G-Gives na yan, tapos ipangbabayad mo lang sa utang, mag-isip ka kasi baka mamaya lalo kang malugmok sa utang pagdating ng panahon. Okay? So, wag mong gamitin yung G-Gives para ipangbayad sa another utang mo. Kasi may interest na naman yan. Magiging utang mo na naman yan and baka lalo kang mabaon. So, ang gawin mo, ang isipin mo ngayon, itong G-Gives na to, halimbawa may offer ka na 30,000, paano ko to mapapalago? Yan ang isipin mo. Paano ko to mapapadami and paano ko to mapapalago at makakatulong sa akin financially. Hindi ito maaring, wag mo siyang isiping utang, bagkus gawin mo siyang investment. Let's say, you have 30 on your G-Gives. So, ang gawin mo, bumili ka ng mga paninda mo, gamit yung G-Gives, then bayaran mo unti-unti. And kapag kumita ka na, kunting tiis lang, kunting tiyaga lang, ayan,
okay na yan. Hindi mo na mapapansin, uy, nababayaran ko na yung G-Gives ko, meron na akong negosyo, di ba? Ganun yung lagi kong sinasabi. So, kami naman, nandito kami to help you in a way para matrade or para magamit ninyo yung mga G-Gives nyo. Kasi, ang dami sa akin lumalapit, tapos maya babalik na na-scam sila. Sobrang dami ng scammer sa totoo lang. Sobrang dami ng mga nai-scam kasi sa sobrang pagmamadali nila sa pagtatrade. Sa amin kasi talagang kailangan mong maghintay. Kailangan mo talagang hintayin yung time na darating yung funds mo. Kasi kami, pinipilter talaga namin and iniiwasan namin na may makapasok ng mga scammer. Kasi oras na may makapasok sa scammer, baka pagdating ng panahon, mawalan tayo ng option para magamit natin yung mga G-Gives natin. Ganun po siya. Kaya kung ako sa inyo, doon na po kayo sa sigurado. So, I have my link dyan sa baba, www.facebook.com/almontero11. Yan po ay meta verified. Diyan nyo po ako makikita with 5.1k followers. And dito po sa ating YouTube channel, welcome na welcome po kayo dito sa mga tanong. Pero minsan po, pag hindi po ako nakaka-reply, sobrang dami lang po kasi talaga ng mga nagpo-comment, which is hindi ko naman kayang sagutin lahat. Okay? Ayan. So, sa mga nagtatanong tungkol dyan sa mga G-Gives, andito lamang po kami. And wag po kayong magagalit sa amin kung merong, kung meron tayong mga fee. Kasi talaga naman po may fees. Yan. So, ang lagi ko lang sinasabi dito, kung hindi po kaya or kung may paggagamitan tayo ng mahalaga, then napag-usapan natin, we have an option, meron tayong conversation, meron tayong napag-usapan, and kung hindi talaga kaya, please, maghanap kayo ng, huwag kayong maghanap ng real time tapos sobrang baba. Naku, napakahirap niyan. Baka may scam po kayo. Yan po yung lagi kong sinasabi. Huwag kayong maghanap ng real time tapos sobrang baba. Napakahirap pong magkaroon ng kausap na too good to be true. Yung sobrang ganito lang yung first cent, makukuha mo agad. Then block ka, sigurado yan. Ayan. Then mag-iingat din po kayo sa mga nagpo-post ng mga legit trader na mga ganyan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga yan, iisa lang po yung mga, kumbaga, sa kanya lahat yung account na yan, mag-release yan ng mga yan, kanila yung mga account na yan, iisa lang yung may-ari yan. And mag-iingat kayo, yung ibang mga account is nahahack lang nila, dun nadadali yung iba. So, ang ginagawa namin kapag may mga reported, punta kayo sa Almontero Tutorial, andun yung mga reported na mga scammers, and ang ginagawa natin dyan is nag-angry react tayo sa mga posts para makita ng mga tao at magtaka, bakit may mga react posts, mga angry posts. So, ibig sabihin, maaaring scammer to. Mag-isip kayo, isipin nyo, puntahan nyo yung profile niya, puntahan mo yung profile link niya, at baka sakaling makita nyo na scammer pala yung kausap nyo. Okay? Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Sobrang dami lang talaga. Okay, ayan. So, about naman sa ating G-Credit, siguro sa susunod na lang na video yung ating G-Credit kasi medyo humaba na yung video natin about sa G-Gives kasi na-miss ko lang talagang mag-upload ng video dito, katulad dito sa G-Gives na to. Na-miss kong mag-upload kasi nga, ang tagal kong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy namin. Ayan, so ngayon, we have a time ulit. And ayan, kung napanood nyo po ito, mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan sa baba. And nandito lang po kami to help you in a way. So, ang gagawin lang naman natin dyan kasi is, para maggamit is, may pababayaran lang kami sa inyo. And kayo na po yung bahala sa, may pababayaran kami sa inyo and hindi po namin hihingiin yung OTP at MP nyo. Kayo po yung magpa-process mismo, sarili nyo po. So, ang sa amin lang, mas okay na maghintay at sigurado kaysa doon sa too good to be true na mga kausap ninyo na baka mamaya hindi ka pala sigurado, ma-scam po kayo. Okay? So, tandaan nyo po na never po akong unang magme-message sa inyo. Kayo po yung unang magme-message sa akin then sasagutin ko lamang po kayo. Okay? Pasensya na po sa electric pan at sobrang init dito. Ayan. So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat. I'm Adrian Montero dito sa Almontero Tutorial. Next video natin about G-Credit. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye.